Sergeant Badlangawa, Sergeant Katapang, kayo na ang bahala sa kubo na yun. Naroon ang mga bihag nila. Corporal Cabe, Corporal Cunanan, kayo naman ang bahala sa mga bihag na nakatali sa may poste. Sige sir, kami nang bahala sa kanila. Tayo na, Batch. Laban na to. Sandali lang, Batch. Hintayin natin ang magandang tiyempo. Nagkakagulo ng mga rebelde. Napanood ko na to sa soap opera eh. Kailangan muna natin kumuha ng magandang tiyempo. Puro ka naman soap opera, Batch. Nakakita mo na nga, nagkakaputukan na eh. Kaya hindi ka na. Umaabang din ang mga kasama natin. Tayo na! Sandali lang, Batch. Tingnan ninyo. May malalaking aso na sumasalubong sa mga kasama natin. Mayroon palang alagang ganyang kalalaking aso ang mga rebelding ito. Unahin na natin patayin ang malalaking aso na to! Na parang mga tigre! Lahat tayo ay mayroong itinuturing na matalik na kaibigan. Madalas ang kaibigang alam ang lahat ang tungkol sa atin. Kahit munting sikreto sa ating pagkatao ay alam ng ating matatalik na kaibigan dahil pinagkakatiwalaan natin sila. Pero madalas din ay tukso ang pagkakataon. Masakit sa kalooban na maging karibal sa pag-ibig ang matalik mong kaibigan. Nasabi ko po ang mga bagay na iyan dahil sa aking naging karanasan. Tawagin mo na nga lang ako sa pangalang Jonathan. Sa ngayon ay retiradong sundalo na ako pero ang karanasan kong ito ay nangyari sa akin nung ako ay nasa serbisyo pa. Nung ako ay 25 anyos pa lamang at nasa probinsya ng Bukidnon. Hindi ko na lamang babanggitin ang mismong baryo na pinangyarihan para na rin sa pagkakakilanlan ng mga taong naging bahagi ng aking kwento. Pero bago ako magpatuloy, nais kong tanungin ng mga listeners natin. Kung ikaw ay isang sundalo, ano ang uunahin mo? Ang tungkulin sa bayan o ang kagustuhan ng sarili mo? Kayo na po ang humatol kung tama ang ginawa ko. Patayin niyo muna ang malalaking aso na yan para matugis natin ang mga rebelding tumatakas na yon. Sige, Teniente. Ang grupo ko nang bahala sa mga aso na yan. Tugisin niyo na mga rebelde. Sige, tayo na! Wisit ka talaga! Ang bilis kumilos ng mga asong to! Hindi sila tinatamaan ng bala natin! Sana nagtago ang mga yun! Kapag napatay ko itong mga aso na to, mamaya lilitsunin ko mga to. Nakakagutom kayo. Ang lalaki at ang tataba ng mga to. Wisit ka talaga, Corporal Cunanan! Puro ka pagkain. Palagi ka nalang gutom. Nakikipagbarilan ka pero kumakain ka pa din ng siopaw! Ano bang problema mo sa akin nagutom ako eh. Sige na, tapusin na natin to. Napag-aralan ko ng kilos ng mga asong to. Nang muli nga na lumabas ang mga aso at sumugod sa amin ay pinaputukan sila ni na Corporal Cunanan at Corporal ETA. Nasapol ang dalawang malalaking aso. Nang makita ko nga na napasugod na naman sa amin ang ilan pang aso ay inasinta ko na rin ang mga iyon. Puro sa ulo tinamaan. Ang iba ay sa mga mata kaya madaling bumagsak at namatay. Muli kaming sumugod at hinarap ang iba pang rebelde na naroon. Lalo silang nataranta ng malapit na ang tropa namin kaya tumakas na ang ibang naroon. Namatay ang mga lumaban at ang ilan ay sumuko at nabuhay pa. Nang matapos ang may isang oras ding labanan, ay napasok na namin ang kubo ng mga bihag at napalabas na naman sila roon. Nang makita ko ang mga taong patay, hindi ko napigilang maiyak. Sergeant Badlangawa, umiyak ka ba? May naging injuries ka ba? Wala akong injury, sir. Naawa lang ako sa mga bihag. Lieutenant, yung mga taong nakatali sa poste, mga patay na silang lahat. Yung iba nga'y naaagnas sa pala ang kanilang mga katawan. Parang ilang araw nang nakabilag sa init ng araw. Oo, kaya pala kanina pa ako nakakaamoy ng mabahaw eh. Para mga nabubulok na karne. Sila pala yun. Buisit, sobrang baho. Ang baho ng amoy sa kampong to. Nailabas ko tuloy lahat ng kinain ko. Para ka kasing kambing eh. Nguya ka ng nguya habang nakikipagbarilan. Kain ka na kain pero ang liit mo naman. Bagay sa iyo ang apelyido mo.
Kunanan, as in kunano. Alam mo, Bats, sa palagay ko pinaglihi ka sa sama ng loob ng nanay mo. Palagi ka nalang galit eh. Palagi ka nagigigil kung magsalita. Ang baho na nga ng apelyido mo, pangit pa ng ugali mo. Abay, loko to ha. Bakit mo naman nasabing mabaho ang apelyido ko? Sergeant Madlakawa, kapag binaliktad ng salitang kabe, anong magiging basa mo? Eh di... Teka. Kabe. Eh di ebak. Tama ka dyan. O di mas mabaho ang apelyido niya. Loko ka! Baka gusto mo dito pa lang magkasubukan na tayo. Ano, mano-mano na lang. Naghanap ka pa ng kakampi mo ha? Ikaw naman, Sergeant Madlangawa. Nakisagay ka pa. Suntukan na lang tayo. Kalimutan na muna natin ngayon ang rango. Alam mo, Corporal Ebak, si Kabe. Mabait akong tao eh. Pero kung hahamunin ako, hindi ako tumatanggi. Halika! Square tayo! Ito, ikaw naman, Sarento ha? Masyado ka rin mainit eh. Saling pusa ka lang, gusto mo ikaw pa ang bida? Tumigil na nga kayong lahat. Mahilig kayong magtuksuhan pero piko naman pala kayo. At ikaw naman, Bats, nakisali ka pa sa dalawang to. Gusto niyo bang tayo-tayo pa mag-away? Ito kasing si Corporal Kabe pikon. Tumigil na kayo. Ayusin nyo na ang lahat ng mga kaswaltes at na makabalik na tayo sa kampo. Nang umawat na sa pagtatalo ni Corporal Cabe at Corporal Cunanan sa Tenyente Willie Cabanza ay natahimik na kaming lahat. Tinulungan na lang namin ang mga kasamahan naming sundalo sa pag-aasikaso sa mga casualties. Na maisip ni Corporal Cunanan ang mga malalaking aso na aming nabaril ay kaagad niyang binalikan ang mga iyon. Pero nagtaka siya nang wala na siyang makitang bangkay ng aso. Mga bangkay ng mga taong naroon kaya bigla siyang sumigaw kaya lahat kami ay lumapit sa kanya. Patay na taong nandito, Sarge. Nawala na ang mga aso. Natatandaan ko na dito bumagsak yun nang mabaril ko kanina. Baka naman nagkakamali ka lang. Baka naman hindi dito. Yung ding malaking aso na nabaril ko sa lugar na ito. Wala din. Bangkay ng tao ang narito. Paano nangyari yun? Sarge, hindi ba may nabaril ka rin na aso? Saan lugar yun namatay? Doon sa tabi ng malaking puno. Batch! Nandyan ba yung bangkay ng asong nabaril ko? Bangkay ng tao nandito, Bats! Wala yung aso na sinasabi mo! Paano nangyari yun? Bakit naging taong mga namatay na aso? Iisa lang ang ibig sabihin niyan. Ang ilan sa mga nakalaban natin ay mga may lahing aswang. Mabuti na lang at tirik ang araw nang makita natin ang kampo nila. Kung hindi, ay tsak na mahirapan tayong kalabanin sila. Kung ganun ay sinadya nila na ibilad sa araw ang mga bihag na nakatali sa poste para gawin nilang pagkain. Parang mga daing na isda. Ganun na nga. Pambihira. Bakit hindi nasabi ng informer natin na ganitong klase pala ng mga rebuilding to? Baka hindi rin niya alam, sir. Parang ganito yung napanood kong soap opera eh. Magagaling kasing magtago ng kanilang mga lihim ang mga aswang. Kaya hindi ka agad nalaman ng bida. Nang magsimula na akong magkwento tungkol sa mga napapanood ko ay isa-isa nang naglalayuan sa akin ang aking mga kasama. Ayaw talaga nila ang nakakarinig ng mga ganoong kwento kaya saglit lang ay nag-iisa na lang ako sa lugar na iyon. Na makuha ko na ang lahat ng mga casualties at maisakay sa mga army truck ay bumalik na kami sa kampo. Noon ko muling nakita si Doktora Melissa na makita niya ako ay kaagad siyang lumapit sa akin. Sa totoo lang ay nakakawala ng pagod ang mga matatamis na ngiti ni Doktora. Paano ba naman ay mapupula ang kanyang mga labi kahit wala pa siyang lipstick? Mahaba ang kanyang buhok. Bagay sa kanya ang kanyang bilugang mukha. May matangos na ilong at mapupungay na mga mata. At ang kanyang balakang ay maalon-alon habang naglalakad. Mabuti naman nakabalik na kayo. Kamusta naman ang naging operation nyo? Nasaktan ka ba? Naging maayos naman lahat, Doktora Melissa. Ikaw, kumusta ka naman dito? Mukhang hindi ka napapagod ah. Kahit maraming mga pasyenteng dumatating dito. Okay lang naman ako. Natutuwa ako makatulong sa mga tao.
Kaya lang nawawalan ka na rin ng panahon para sa iyong sarili. Bakit hindi ka muna magpahinga ng isang araw? Pwede naman ang sinasabi mo. Gusto ko nga yun eh. Pero kailangan ikaw din. Sasamahan mo ba ako? May lugar ako na gustong puntahan. Ha? Pwede naman. Doktora, Melissa. Available ako bukas. Baka wala kang gagawin. Imbitahin kitang lumabas tayo at mamasyal. Nako, pasensya ka na Sergeant Katapang ha kasi yan talagang pinag-uusapan namin itong si Sergeant Bandang Awa eh. Lalabas akong kasama siya bukas. Ganun ba? Kung hindi naman pwede bukas, baka sa ibang araw pwede naman, di ba? Bukas lang kasi ako pwede. Sa mga susunod na araw, hindi na. Kasi meron akong pasyente na nahawaan ng AIDS. Mataas na opisyal siya kaya kailangan akong personal na tumingin. AIDS? Sinong opisyal? Confidential yun, Sarge. Grabe yung sakit na AIDS. Kapag stage 4 na siya, nakakahawa na. Alam niyo bang ilang nurse na nagkaroon ng AIDS at nahawa kasi aksidenteng natusok sila ng karayom na ginamit sa opisyal na yon? Kung ganun, ay kailangan mo mag-ingat, Doktora Melissa. Nakakatakot palang ganyang sakit. Kahit walang ugnayan ng mga katawan, karayom lang ay pwede kang mahawa. Oo, humahalo kasi yun sa dugo. Kaya yon, masyado na akong busy sa mga susunod na araw. Kaya pasensya ka na, Sergeant Katapang. Okay lang. Sige, doktora, kung hindi talaga pwede. Sige, Batch. Mauna na ako sa barracks natin. Sige, Batch. Susunod na ako. Mag-uusap lang kami ni Melissa. Tinawag mo lang siya sa kanyang pangalan, Batch? Dapat maging formal ka pa rin sa babae. Ay, napaka-ungentleman mo naman. Para kang hindi sundalo. Okay lang, Sergeant Katapang. Talagang minsan ganito lang ang tawagan namin ni Nathan. Masyado kasing formal kapag sarhento at doktora pa. Sanay na kami sa ganito. Napatingin na lang sa amin si Sergeant Katapang tapos ay umalis na siya. Napatawa na lang si Melissa. Hinawakan niya ako sa kamay. Bahagya siyang lumapit sa akin. Tapos ay lumakad na kami palayo sa lugar na iyon. Nagpunta kami sa kantina ng kampo para sabay kaming kumain. Kagaya ng dati umorder kami ng mga simpleng pagkain na paborito naming dalawa. Sinigang na baboy, pinakbit na gulay. Saka minatamis na langka para sa dessert. Nakita kong itsura ni Sergeant Katapang kanina. Parang naguguluhan siya sa atin kanina. Hindi ba niya alam na boyfriend kita? Hindi ko sinabi. Walang nakakaalam sa mga kasamahan ko. Di ba sinabi mo naman sa akin na wag na muna nating ipaalam kasi hindi pa rin naman alam ng daddy mo. Yun ngang naisip kong pupuntahan natin. Ang daddy ko. Ipapakilala na kita sa kanya kasi ang sabi niya tumatanda na ako. Dapat na daw ako magkaroon ng boyfriend or mag-asawa na ako kasi gusto niya na magkaroon ng apo. Nako, patay ako kay Mayor Juan nito. Baka magalit siya kapag nalaman niyang isang sundalo ang boyfriend mo. Huwag kang mag-alala. Mabait ang daddy ko. Basta bukas, pupunta tayo sa kanya. Sige, haharapin ko ng daddy mo. Napanood ko na to sa soap opera eh. Mayamang umibig sa mahirap tapos, ay nako, ewan, bahala na. Napatawa na lang si Dr. Melissa sa aking sinabi. Matapos kaming kumain ay nagbalik na ako sa aming barracks. Naghubad ako ng uniforme. Noon ko napansin si Sergeant Katapang, hawak ang isang sulat na dumating para sa kanya. Baka sa mukha niya ang matinding lungkot na parabang naguguluhan. Nilukot niya ang hawak na sulat saka siya lumabas ng aming barracks. Dahil matalik ko siyang kaibigan ay ramdam ko na meron siyang malaking problema. Kaya matapos kong mailagay sa hanger ang aking pang-itaas na uniforme, ay lumabas din ako ng barracks. Nakita ko na nakatayo siya sa tabi ng army truck, nakatingin sa malayo, kaya marahan kong tinapik ang balikat niya. Batch, may problema ka ba? Mukhang malalim ang iniisip mo ha. Batch, di ba alam mo naman ang sekreto ko?
Alam mong pagkatao ko, di ba? Kasi pareho tayo ng school na pinasukan sa high school. Ang magulang ko na nag-ampon at nagpalaki sa akin. Bilang na ang araw. Malubha na kasi ang sakit eh. Gusto niyang umuwi ako. May mahalaga daw siyang sasabihin. Eh kung gano'n na nga ang kalagayan niya, Batch, kailangan mo na talagang umuwi para makita siya. Malaking utang na loob mo sa kanya. Kaya nga, Batch eh. Uuwi ako sa amin. Marami din naman akong gustong itanong sa kanya. Sana lang ay payagan ako ng mga superior natin. Good news guys, dahil matagumpay ang huling mission natin, ay binigyan tayo ng 1 buwang bakasyon para makapagpahinga naman tayo at makasama naman natin ang mga mahal natin sa buhay. Oh, wow! Ayos yun, sir ah! Batch! Wala ka nang aalalahanin. Makakauwi ka na sa inyo bukas. Oo nga, Batch. Ikaw din. May date mo na din si Dr. Melissa. Nakakaingit ka naman. Siya pang nagaya na mag-date kayo. Ayos lang yun, Sergeant Katapang. Nobya naman niya yun si Dr. Melissa eh. Maganda nga yun at nang magkaroon na sila ng panahon sa isa't isa. Bakit alam niyo ang tungkol sa amin ni Melissa, sir? Oo naman. Alam din niya ni na Corporal Cabe at Corporal Kunanan. Kasi may mga nurse na kaibigan ng mga yan. Oo nga naman, Sergeant Madlang Awa. Dahil dito sa kampo, walang maililihim. Kahit utot mo, malalaman kung anong kulay. Oo nga. Dami rin kasing chismosa at chismoso dito. Napakahina ng radar ko. Ako lang palang hindi nakakaalam. Kaya pala kahit anong gawin kong pagpapa-impress kay Dr. Melissa ay baliwala eh. Napansin ako. Pambihira ka, Batch. Hindi mo man lang ibinulong sa akin. Eh di sana, hindi ko na siya diniskartehan. Hawak mo na pala. Pasensya ka na, Batch. Sikreto nga sana namin ni Melissa yun eh. Wala na palang dapat itago. Alam na pala ng madlang people. Nakakaingit ka, Batch. Kahit broken family kayo, kilala mong mga magulang mo. Tapos may maganda at mabait ka pang nobya. Ang swerte mo kay Dr. Melissa. Huwag kang malungkot, Batch. Matatagpuan mo rin ang babaeng para sa'yo. Matatapos din ang mga problema mo. Basta tandaan mo na kahit ano pang problemang dumating sa'yo, andito lang ako na kaibigan mo. Salamat, Batch. Para na rin kitang kapatid kaya palagi din kitang dadamayan sa lahat ng problema mo. Sumpa ko yan, brother. O paano? Magkita ulit tayo pagkatapos ng bakasyon, ha? Nang sumunod na araw, lahat kami umalis na ng kampo para umuwi sa aming mga pamilya at magbakasyon. Si Melissa ay sumabay na sa akin. Dahil meron siyang kotse, ako na ang nagmaneho noon. Tumuloy na kami ni Melissa sa kanilang bahay. Nang pumasok kami sa kanilang bakuran, kinabahan ako. Kasi nga ay nakita ko ang malaki nilang bakuran at sa pinakagitna noon ay nakatayo ang malaki nilang bahay. Napansin ko rin ang ilang bantay sa kanilang bakuran. Nang maiparada ko na ang kotse ay bumaba ako. Nauna na ako at pinagbuksan ko ng pinto sa gawin ni Melissa kung saan siya bababa. Magkasunod kaming pumasok sa loob ng kanilang bahay at sa malawak na salas ay nakita ko si Mayor Juan. Anak, akala ko ba hindi ka na makakauwi ngayon kasi maraming trabaho sa ospital sa kampo? Oo nga, Daddy. Pero sinamantala ko na din ang bakasyon nitong si Nathan para maisama ko siya dito at makilala mo. Siya pong nobyo ko. Isang sundalo ang nobya mo. Magandang araw po. Ako po si Sergeant Nathan Madlang Awa. Iha, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi naman porke minamadali kita mag-asawa, ikukuha ka na lang ng kahit na sino. Kapag sundalo ang napangasawa mo, baka maaga kang mabiyuda. Mahirap ang buhay ng isang sundalo. Pero nagmamahalan kami, Dad. Alam ko naman na magiging masaya ako kay Nathan. Hindi naman ako tumututol sa inyo ni Nathan. Nangangamba lang ako na mabiyuda ka kaagad. Ay, palaging nasa panganib ang buhay ng sundalo. Parehas din naman po ng politiko ang buhay namin. Gumawa man tayo ng mabuti.
mayroon pa rin magagalit sa atin. Iyon na nga ang iniisip ko. Pareho tayong nasa panganib tuwing lalabas ng bahay. Baka mangyari, mawalan na siya ng ama, ay mawalan pa din ng asawa. Sir, kung yan lang ang pinangangamba mo, pwede naman ako magsakripisyo. Pwede ako mag-resign sa pagiging sundalo at maghanap ng ibang trabaho. Naniniwala na nga ako na mahal mo si Melissa dahil handa mong gawin ang lahat para sa kanya. Pero ang baho na magiging pangalan mo, anak. Magiging Melissa di Mayuga Madlang Awa. Napatawa na lang kami ni Melissa sa sinabi ng kanyang ama. Matapos nyon ay nagkatawanan na lang kaming tatlo. Sabay-sabay na kaming kumain. Matapos noon nagpaalam na ako sa kanila. Umuwi ako sa amin para makita naman ang aking mga mahal sa buhay. Pero nakakatatlong araw pa lang ako sa amin ng isang gabi habang naglalakad ako pa uwi, ay mayroong dalawang lalaking napansin ko na sumusunod sa akin. Kaya nagmamadali akong tumakbo para tiyakin kung ano nga ang sinusundan nila. Nakita ko na humabol din ang dalawang lalaki, kaya natiyak kong ako ang mga pakay nila. Mabuti na lang at dala ko ang aking baril ng gabing iyon. Nang barilin nila ako ay kaagad akong nakapagtago sa poste. Gumanti ako ng putok, hindi ko sila tinamaan. Nagpalitan kami ng mga putok hanggang sa maubusan kami ng bala. Mabuti na lang at may dala pa akong reserbang magazine, pero bago makapagpalit ng magazine ay lumusob na sila. Mabuti naman at madali ka naming natagpuan. Ngayong gabi mamamatay ka sa aming mga pangil. Tapusin natin ang hangal na to! Pwisit! Mga aswang palang mga ito! Hanggang dito pala ay sinusundan ninyo ako, ha? Magsisisi kayo! Kailangan mawala ka sa aming landas! Sugurin mo na siya, Temyong! Hindi ako madaling patayin kagaya ng iniisip ninyo. Ang isang sundalo, sanay sa kahit anong labanan. Kahit wala akong baril, kaya kong pumatay ng aswang na kagaya ninyo. Matulis na kahoy lang ang katapat ninyo! Yeah! Dapat ay mga kasama ko! Imposible! Huwag kang mag-alala. Isusunod na kita, lalo na ngayong nakapagpalit na ako ng magazine. Hoy! Bumalik ka dito! Duwag! Hindi pa ito ang huli nating pagkikita! Hindi ako titigil hanggang hindi ka napapatay! Huwag kang pakakasiguro! Dahil sa susunod baka baliktad naman ang sitwasyon! Ikaw naman ang tatakbo! Pinapatukan ko pa ang tumatakas na aswang pero hindi ko na siya tinamaan. Tuluyan na siyang naglaho sa dilim. Kagad kong inireport sa himpilan ng pulisya ang nangyari. Makalipas ng 2 araw ay dumating ang isa sa mga tauhan ni nila Melissa. Pinasusundo ako ni Mayor Juan kaya sumama ako sa kanya at doon ko nalaman na nawawala si Melissa. Natataranta na ang kanyang ama nang dumating ako kaya agad akong nag-usisa. Kasi nagtalo kami kahapon. Gusto ko kasing lumipat na lang siya sa mga pribadang hospital. Pero ayaw niya. Tapos ay umalis siya. Akala ko nga ay nagtanan siya na kasama ka. Pero ngayon ay sinasabi mo bang hindi pa ulit kayo nagkikita ng aking anak? Opo. Ganun nga po. Baka naman po nasa kampo lang siya. Doon sa ospital. Wala siya doon. Tumawag na ako sa ospital at kinumpirma nila na hindi pa nakakabalik si Melissa doon. Ay, ano na kaya nangyari sa aking anak? Nag-aalala na po ako kay Melissa. Alam niyo bang ilang araw pa lang nakakaraan ay mayroong mga kalaban na gusto akong patayin? At hindi lang sila basta tao na marunong umahawak ng baril. Mga aswang din sila. Mga aswang ba ang sabi mo, Nathan? Opo. Naisip ko nga doon sa huling misyon namin. May mga napatay kami na kagaya nila, kaya gusto nilang gumanti sa akin. May kaugnayan kaya yun sa pagkawala ni Melissa? Hindi ko po sigurado. Pero papakilusin ko na rin po ang mga impormante namin para manghalap ng impormasyon. Huwag kayo mag-alala, Mayor.
Gagawa ako ng paraan para mahanap natin si Melissa. Nagbalik ako sa kampo at nakipag-usap sa aming mga superior para pakilusin ang lahat ng aming mga koneksyon. At ilang araw lang ang nakalipas na kita-kita kaming lahat sa kampo. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ko nang muli kaming magkita-kita kasi meron akong malaking problema kay Melissa. Ang isa pang malungkot na dahilan ay nag-resign na si Sergeant Erwin Katapang bilang sundalo dahil kailangan niyang alagaan ang may sakit niyang adopted father. Kailangan niya daw iuwi iyon sa kanilang baryo. Niyakapan niya ako na mahigpit bago siya tuluyang umalis ng kampo. Nang makaalis na si Sergeant Katapang ay humarap na kami sa aming superior. Ipinaliwanag na sa amin ang susunod naming gagawing misyon. Naroon na din si Mayor Juan. May mga rebelde nagsasagawa ng operasyon sa kabilang bayan. Dumudukot ng mga mayayabang babae para ipatubos. Hindi pa sigurado kung naroon nga si Melissa. Pero ayon sa informant natin, ay mga babaeng mga bihag doon. Wala pa rin kasi akong natatanggap na tawag mula sa mga kidnappers. Sana naman ay nag-less lang si Melissa at hindi nadukot ng mga yon. Soldier, eto ang mapa. Ayon pa din sa ating source, sa baryong ito nag-ooperate ang mga rebelde. Halos sakop nila ang buong baryo na ito. Kaya dito sa katabing baryo kayo papasok. Ito ang magiging pansamantalang base ninyo habang pinag-aaralan ang kilos ng mga kalaban. Sir! Hindi ba pwedeng direkta na tayong lumapag sa baryo ng mga rebelde? I-operate na natin kaagad. Baka kung ano nang ginawa nila kay Melissa, kung naroon man siya. Huwag kang maging padalos-dalos. Hindi natin kilala ang mga kalaban. Hindi din natin alam kung gaano sila karami. Kaya kailangan muna tayong kumilos ng maingat. Dapat makita ang mga hostage bago kumilos. So, ibig sabihin, sir, ay sa katabing baryo kami papasok? Baka naman maginala ang mga tao ron kapag bigla kaming dumating. Baka maamoy din ng mga kalaban na mga sundalo kami. Oo nga, sir. Kasi ang mga sundalo, madaling makilala kasi naka-uniforme. Pero yung mga rebelde, mahirap makilala. Kaya kailangan ninyong mag-disguise. Papasok kayo sa baryo ito bago ang araw ng kapistahan nila. Kapistahan? Ibig sabihin, maraming handa, maraming pagkain. Wow! Ayos yan ah. Ayan ka na naman. Puro ka na naman pagkain ang nasa isip mo eh. Masyado kang matakaw, di ka naman lumalaki. Tahimik! Makinig muna tayo sa planong gagawin natin. Sa araw ng kapistahan nila ay mayroong magaganap na Miss Gay Barangay. Kaya kayong apat ang mauunang papasok doon. Sasali kayo bilang contestant. Lahat kayo magpapanggap na bakla. Oh, magpapanggap na bakla? Hay! Bakit ka sumigaw? Para kang babae. Bakla ka ba? Practice lang, sir. Bagay sa'yo. Ang landi mo pala. Tumigil ka, kunanan, ha? Baka sabunutan kita. Tumigil kayong dalawa. Baka mamaya magkapikunan na naman kayo. Sir, may asset ba tayo sa baryong pupuntahan namin? Lieutenant Gabansa at Corporal Cunanan. Si Kapitan Cesar ang contact natin doon sa baryong lalapagan ninyo. And remember boys, hindi kayo magkakakilala ha? Kasi magiging magkakalaban kayo sa pageant. At para wala ring manghinala na magkakasama kayo, magdala na kayo ng mga gown at damit pang babae. Kaming dalawa ni Corporal Gabi, sir. Sinong contact na lalapagan namin? Si Maria, heto ang mga envelope. Kunin ninyo. Nandiyan na din lahat ng impormasyong kailangan ninyo. Pati sa mga taong hahanapin ninyo kapag nandun na kayo sa baryo. Lahat sila ay confidential agent ng military unit. Is that clear? Sir, Sir, yes, sir! Sige, maganda na kayo.
Tomorrow, first day in the morning, biyahe na kayo agad. And remember, babiyahe kayo mag-isa. Doon na kayo magkikita-kita sa baryo. Mag-ingat kayong lahat. This is a top military mission called Saving Mayor's Daughter. Nathan, anak. Tatawagin na kitang anak. Kasi alam ko naman na mahal ka, Melissa. Gawin mo ang lahat para makita at maibalik sa akin si Melissa. Mahal na mahal ko din po ang inyong anak. Asahan ninyong ibabalik ko siya sa inyo. Kahit maging kapalit pa ang buhay ko. Ang gusto ko, bumalik kayong dalawa ni Melissa ng buhay. Tandaan mo, ayaw ko ng bayaning patay. Maliwanag! Opo. Gagawin ko po yun. Oo nga naman bakla, kailangan tayo makabalik ng buhay, no? O paano? Itakis na lang tayo doon. Nang makaalis na ako sa kampo ay nagpunta ako sa kaibigan kong babae. Nagpatulong ako sa kanya sa pagbili ng mga damit na pangbabae kasama na ang mga panty, bra, damit at gown na gagamitin sa pageant. Pati pabango na pangbabae din at higit sa lahat ay sapatos na gagamitin sa kompetisyon. Bumili din kami ng mahabang wig at syempre hindi ko kinalimutan ng pang-ahit ng balbas at bigote. Sa maghapong iyon ay nagpaturo din ako sa kaibigan ko ng ilang mga step para sa gaganaping kompetisyon. Ang gabing iyon, inilagay ko na sa malaking bag ang aking mga dadalhin. Sa pinakailalim ng bag ay inilagay ko ang aking mahabang baril at sidearm pistol kasamang isang lanseta. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay nagbiyahe na ako. Kagaya ng plano, nakaayos pang babae na ako. Suot ko na din ang wig. Ilang oras din bago ako nakarating sa baryo. Magandang araw! Dito ba nakatira si Maria? Dito nga. At ako si Maria. Ikaw si... Just call me Natalie. Ganun ba? Tuloy, Natalie. Inaasahan ko na nga ang pagdating nyo ngayon. Ikaw ba si Sergeant Madlang Awa or Corporal Cabe? Ako si Sergeant Madlang Awa, Maria. Mag-isa ka lang ba dito sa bahay mo? Oo. Mag-isa lang ako sa ngayon. Pinagbakasyon ko muna ang aking mga magulang sa kapatid ko sa kabilang bayan. Dahil nga sa gagawin nating misyon. Kaya kapag tayo-tayo lang naman, pwede namang hindi kayo magkunwaring bakla. Tamo! Magandang araw po. Ate Maria, nandiyan ka ba? May tao yata sa labas. May tumatawag sa pangalan ko eh. Tao po. Baka siya pa yung isa kong hinihintay. Sandali lang! Magandang morning. Is this the house of Maria? Wow! Napakagandang bakla naman ito. Oo, dito nga at ako yon. Tuloy ka. Ang sabi sa info ay matandang babae daw ang nakatira dito. But look at you, napakaganda mo naman pala para sabihing matanda ka na. Tama naman ang info. Matandang dalaga na nga ako. Yun nga lang, hindi masyadong halata kasi nga medyo meron naman akong magandang mukha at katawan. I see. Ay! Meron pa palang bisita dito. Meron ding magandang bading. Hoy bakla, pumasok ka na dito. Pwede namang hindi tayo magkunwaring mga bading kapag tayo-tayo na lang. Etong si Maria, asset natin, kaya alam niya ang lahat tungkol sa atin. Siya nga naman, Corporal Cabe. Okay, sir. Practice lang naman yun eh. Ang ganda mo palang bakla, Sarge. Para kang Amerikanang hilaw. Kapag nasa labas tayo, tawagin niyo ako sa pangalang Natalie. Ikaw, Corporal. Ano magiging alias mo? Ako? Just call me Ella. Ay, ang pinakamagandang bading na mananalo sa Miss Gay Barangay.
Uy! Parang bumibigay ka na. Baka mamaya tuluyan ka ng magladlad niyan. Ay, hindi naman ganun, sir. Parang gusto ko lang kasi itong ginagawa natin eh. Napaka-exciting ng mission na ito. Siya nga pala, Maria. Bukod sa impormasyon na ipinadala mo sa kampo, meron pa bang iba bukod sa pangingidnap ng mga rebelde ng mga babae? Meron pa, Sarge. Napag-alaman namin na bukod sa mga rebelding nakatira sa baryong yon, meron din palang mga aswang. Doon din pala naninirahan ng mga yun. Ha? Aswang? Meron dong aswang? Oo, meron. Yun ang dahilan kaya sinabi namin ni Kapitan Cesar na dito muna kayo tumuloy habang hindi natin nakukumpirma ang mismong lugar ng mga rebelde sa baryong yun. Kapag nilusob niyo yun, tiyak na mabubulabog din ang mga aswang. Baka maubos kayo. Tungkol kay Doktora Melissa, may balita ka ba? May kasamahan tayong pumasok dun sa baryo. Pero hindi na nakabalik kaya inisip namin ni Kapitan Cesar na baka nahuli siya ng mga rebelde. O kaya naman, ay napatay na ng aswang. Sa sinabing iyon ni Maria ay lalo kong nakaramdam ng pangamba. Hindi pala ganoon kadaling pasukin ang baryong tinatarget naming pasukin na pinagtataguan ng mga rebelde dahil bukod sa kanila ay mayroon pang mga aswang. Kaya muli kong naalala ang katatapos lang naming misyon. Meron kaming nakalabang mga aswang na nag-anyong malalaking aso. Ilan lang ang mga iyon pero nahirapan kaming patayin. Ano ba kaya kung marami kaming makakalaban? Mas mahirap yun. Maria, ito ba yung lugar ninyong sinasalaki ng aswang? Meron ng mga pangyayaring ganun. Sumalakay ang aswang. May napatay na nga din dito ng aswang. Merong mga taong nawawala. Hindi namin alam kung aswang nga ba o rebelde ang dumukot. Kaya nga humingi na kami ng tulong kay Colonel Elpidio. Inireport namin ang mga nangyayari dito. Eksakto din naman na nawawala pala si Doktora Melissa. Kung gano'n, ay kailangan natin ng dobleng pag-iingat. Dapat alam din natin kung paano lalabanan ng aswang. Si Kapitan Cesar, marami siyang alam sa ganyan. Siya rin kasi ang pinuno ng manunugis ng aswang dito. Iwanan niyo ng mga gamit niyo dito. Mamasyal tayo sa paligid nitong baryo para makabisado ninyo. Sumama nga kami kay Maria. Lumabas kami ng bahay. Kagaya ng plano, kumilos kami bilang mga bakla kaya nang makita kami ng mga taong naroon, lahat ay napatingin sa amin. Paano nga ay mas malandi pa kami kay Maria, lalo na si Corporal Cabe. Sobra akong makakembot habang naglalakad. Ang mga daliri ay pumipilintik. Palaging namumungay ang mga mata at ang labi niya ay mapulang-mapula sa lipstick. Gusto kong matawa kapag napapansin ko siya pero pinigilan ko ang aking sarili. Marami kasing mga tao na nakatingin sa amin. Ipinakalala kami ni Maria ng mga pinsan niya. Titig na titig sa amin ang isang lalaking umiinom ng alak na nakatambay sa tindahan. Meron siyang makapal na bigote at balbas. Ang gaganda naman pala ng mga pinsan mo, Maria. Parang mga tunay na babae. Kasali ba sila sa gaganaping Miss Gay sa ating barangay? Oo, Mang Dado. Sila si Natalie at Ella. Ay, ayos naman sana eh. Mukha kang Amerikana, Natalie. Ay kaya lang ang kapal ng balhibo mo sa binte, oh. Para kang baklang unggoy. Ikaw din naman, Mang Dado. Ayos na din sana. Guwapo ka sana, kaso nga lang, yung kilikili mo napunta sa nguso mo. Oo nga, Mang Dado. Sa kapal ng mukha mo, ng bigote mo, ay parang pwedeng mayroong nakatira na dyan na kuto. Abay, mga loko pala itong mga bakla na ito eh. Baka gusto ninyong masaktan. Ay nako, wag kayong magalit, Mang Dado.
Lalo kasing lumalaki ang butas ng ilong ninyo. Tsaka hindi po kami pumapatol sa mga lalaking buntis. Mukhang kabuwanan na ni Mang Dado, oh. Mga anak na yata siya. Sa tingin ko, ikambalyang nasa tiyan ninyo. Lalong napikon sa amin si Mang Dado. Pero bago siya tuluyang magwala at magkasakitan kami ay dumating na sina Kapitan Cesar kasama sina Lieutenant Willie Gabanza at Corporal Berto Cunanan. Siyempre kunwari hindi kami magkakakilala dahil maraming mga tao sa paligid na nakakapanood ng komosyong nangyayari. Natigilan si Mang Dado nang makita si Kapitan Cesar. Bigla siya naging mabait. Itinago niya sa likuran niya ang hawak na bote ng alak. Umatras siya sa tindahan habang nakatingin kay Kapitan Cesar. Dado! Mukhang lasing ka na naman. Gumagawa ka na naman ng eksena dito. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na kapag iinom ka ng alak, ay ilagay mo sa tiyan mo at hindi sa ulo? Abay, parang hindi mo natatanda ng sinasabi ko ah. Pinagtitripan mo pa ang mga to. Ay hindi naman, Kapitan Cesar. Nagkakatuwaan lang naman kami ng mga baklang bisita ni Maria. Natutuwa lang naman ako makita sila kasi nalaman ko nasasali sila sa Miss Gay Barangay. Ay naku, Kapitan Cesar. Kanila lang ay gigil na gigil yang si Magdado. Gusto na kaming sakalin. Pinagtitripan niya talaga kami. Ikaw talaga, Dado. Basta talaga nakakita ka ng mga dayo sa lugar natin. Ganyan ang ginagawa mo. Huling babala ko na to sa'yo, ha? Tigilan mo na ang paglalasing kung hindi mo kayang dalhin. Sige na, umuwi ka na at magpahinga. Sige na, umuwi ka na. Baka dito ka pa manganak. Bleh! Hoy, bakla! Tigilan mo na kasi ang pang-aasar kay Mang Dado. Alam mo na nga na napipi ko na inaasar mo pa. At sino ka naman para pagsabihan ako ng ganyan baklang sunog ang katawan? Huwag mo sabihing sasali ka din sa Miss Gay Barangay. Ano ka, si Miss Africa? Oo, sasali ako. Kung makapintas ka, kala mo naman ganda-ganda ng balat mo eh. Mukha ka namang namumutang Amerikanang hilaw. Oo nga. At itong kasama mo ang pangit na bakla. Parang tigre na lagi nakasimangot. Parang lagi maangat ng kaharap. Asus, nagyabang ang maganda daw. Eh maganda ka lang naman pag nakatalikod. Pag umarap ka, yak! Pango, boneless ang iyong ilong. Kasunod noon ay nagkapikunan na sina Corporal Cabe at Corporal Cunanan. Nagsabunutan sila at nagpambuno. Kami naman ni Lieutenant Willie Gabanza ay mawat noong una pero sa bandang huli ay nagsabunutan na rin kami kaya nagkagulo na kaming lahat. Umawat sina Maria at Kapitan Cesar pati ang mga taong naroon ay umawat na rin sa amin. Dahil sa nangyari lahat kami ay dinala sa barangay hall na katabi lang din ng bahay niya. Nang makapasok kami sa pinaka-opisina ni Kapitan Cesar para ayusin kunwari ay lumabas na ang ilang barangay tanod. Ayos ba ang drama namin, Kapitan Cesar? Para madala mo kami lahat dito at makausap. Kinabahan lang ako eh. Para kasing totoo ang pag-aaway nyo. Bago pa lang kami umalis ng kampo, ay planado na namin ni Tiniente Gabanza ang mga gagawin, Kapitan Cesar. Pero itong si Corporal Cabe parang tinoto, Sarge. Sinabunutan talaga ako at saka kinurot ng badin sa tagiliran. Ganun ba talaga dapat, Bats? Para kapanipaniwala. Alam mo namang lahat ay nakatingin sa ating kanina. Oo nga naman. Tama si Corporal Cabe. Mas magandang ganun. Kaya nga lahat ng nandun kinakabahan eh. Ayos lang yan. Siya nga pala. Ang dahilan kaya hiniling ko kay Colonel Alpidio na mag-disguise kayong mga bakla ay sa dahilang ilang kababaryo na naming bakla ang dinukot at hindi na namin nakita. Kasama ang ilang kababaihan. Kaya kung kasali kayo sa paligsahan, malaki ang tsansa na may dumukot sa inyo. Kung mangyayari yun, tsak na dadalhin tayo sa kanilang kuta. At doon malalaman natin ang eksaktong lugar nila. Makikita na rin natin ang mga taong binihag nila. Tama ka nga, sir.
Sana nga ay mangyari ang plano natin. Nga pala, paglabas natin dito, tawagin niya ako bilang Natalie. Si Corporal Cabe naman ay Ella. Mga pinsan kami ni Maria. Tawagin niyo naman akong Wilma. At itong si Corporal Cunanan ay tawagin niyong Berna. Siya nga pala, Kapitan Cesar. Nalaman namin kay Maria na bukod sa mga rebelde, ay mayroon ding mga aswang na gumagala dito. Gusto naming malaman kung anong pwede naming gamitin laban sa kanila. Oo nga naman, Kapitan Cesar. Anong ginagamit yung panlaban sa kanila? Asin at bawang, saka mga benditadong armas. Pero sa inyo pwedeng benditadong tubig. Papatakan lang nyo ng inyong mga baril at mga bala. Nang lumabas nga kami sa opisina ni Kapitan Cesar ay maayos na kaming lahat. Kunwari ay nagkabati na kaming lahat kaya sumama na kami kay Maria at ipinagpatuloy namin ang pag-iikot sa baryo. Habang nag-iikot kami ay madalas kong napapansin sa Maria na nakatingin kay Corporal Cabe. Hindi ko alam kung bakit minsan ay napapakagat labi siya matapos hagurin ng tingin si Corporal Cabe. Minsan naman ay parang nagpapapansin siya kasi kapag humahanging bahagya ay hinahagod niya ang kanyang buhok kasabay ang mapupungay na mga mata na biglang kikindat. Maria, may itatanong ako sa iyo. Pero sana wag mong ikagagalit, ha? Sige. Ano ba yon? Nakikita ko kasi dito sa baryo ninyo, ang dami namang gwapong mga binata. Ay, bakit tumanda kang dalaga? Wala bang nanligaw sa iyo dito? Meron. Meron naman. Marami akong naging manliligaw noon. Kaya lang, wala akong nagustuhan sa kanila. Hindi kasi silang tipo ng lalaking hinahanap ko. O bakit naman? Ano bang tipo ng lalaki na ang hanap mo? Ang tipo kong lalaki, mga sundalo. Kagaya mo, Corporal Cabe. Kagaya ko? Diyos Mariosep ka naman, Day. Muntik na ako mabulunan sa sinabi mo. Oh, bakit ka nasamid? Meron bang masama sa sinabi ko? Wala naman. Nagulat lang ako. Ngayon lang kasi may nagsabi sa akin ng ganyan. Napatawa na lang ako. Napansin ko kasi na biglang namula ang pisngi ni Corporal Cabe. Bigla siyang napangiti. Napatingin siya sa akin kaya naman tipid akong ngumiti sa kanya. Maya-maya lang ay natigilan ako. Meron kasi akong nakita na babaeng naglalakad na medyo malayo sa amin. Sa itsura ng kanyang pananamit at buhok pati ang forma ng kanyang katawan ay kamukha siya ni Melissa. Kaya bigla akong kinabahan. Nagmamadali akong lumakad at ang malapit na sa kanya ay kaagad ko siyang tinawag. Hinawakan ko pa siya sa kamay para pigilan, pero ibang babae pala. Melissa! Ay, pasensya ka na. Akala ko ikaw yung kakilala ko. Alon ang pangalan ko, hindi Melissa. Pasensya na. Nagkamali ako. Akala ko kasi ikaw si Melissa. Bitiwan mo ang kamay ko, bakla ko, hindi sasampalin kita. Kadiri ka. Ang ganda mong lalaki kung may kembot-kembot ka. Sayang lang yung laki ng katawan mo. Oh, napakasuplada naman ang babaeng iyon. Kilala mo ba yun, Maria? Ang alam ko, taga-kabilang baryong babaeng yon. Alon ang pangalan niya. Madalas lang siyang nagpupunta rito dahil sa kamag-anak niya na si Aling Isabel. Yung magaling mag-makeup at manicurista din. Siya din kasing magme-makeup sa inyo sa kompetisyon. Nang sumapit ang gabi katatapos lang naming kumain, habang nag-uusap kami ni Maria at Corporal Cabe, nang makarinig kami ng mga kalusko sa likurang bahagi ng bahay ni Maria. Nasa kwarto kasi si Corporal Cabe at nagbibihis kaya alam namin na mayroong namboboso sa kanya. Nang lumabas kami nakita namin si Mang Dado. Pero bago naman siya masita ay nakarinig kami ng malakas na angil. Kasunod noon ay malaking aso na dumamba kay Mang Dado. Wala siyang nagawa nang salakayin siya ng malaking aso. Kinagat siya sa leeg kaya halos mawasak ang lalamunan niya. Kagad kaming kumuha ng mga pamalo at sinugod ang malaking aso. Sa unang palo ko, nasapul kaagad sa likuran
ang malaking aso. Pambihira! Hindi man lang tinablan? Anong klaseng aso ba ito? Hindi ordinaryong aso yan, Natalie. Aswang yan. Hangal kang babae ka! Isusunod na kita sa lalaking to! Palagay ko, hindi mo yan magagawa. Lamunin mo ang asin na ito! Hut! Aray ko! Napapaso ako! Buwisit ka talagang babae ka! Aray ko! Pwes, ngayong alam ko na ang kahinaan mo, humanda ka sa akin ngayon. Tatagpasin ko leeg mo! Ah! Ang galing mo, Ella. Nasaksak mo siya. Huwag na muna kayo magsaya. May tama na ang aswang, pero ayun siya, tumatak. Kakasabunin natin. Nagmamadali nga kami na hinabol ang aswang dahil sa ingay namin at nabulabog ang mga kapitbahay ni Maria. Nang malaman nila na pinatay ng aswang si Mang Dado ay sumama na rin sila para habulin ito. Pati sina Kapitan Cesar ay nabulabog na sa kanilang bahay. Lumabas na rin sila kaya muli ay nagkita-kita kami ni Lieutenant Willie Gabanza at Corporal Berto Cunanan. May mga dala rin silang pamalo at mahabang kahoy. Nakita ko ang ibang mga kalalakihan na may dalang itak at sibat naman ang daladala. Natalie, saan ang punta ang aswang? Doon nagpunta ang aswang, Wilma. Grabe. Napakalakas ang katawan niya. Hindi man lang niya ininda ang pamalo ko. Pero nataga naman siya ni Ella. Kaya nasugatan na siya ng malubha. Tayo na. Tulungan na natin mga tao na hanapin ang aswang. Magdalawang grupo tayo. Doon kayo at dito naman kami. Dapat nating mahuli ang aswang na yun. Marami na siyang pinatay dito at tsak na alam niya kung nasa ang mga taong nawawala. Kumilos na tayong lahat. Yung iba sumunod sa akin at yung iba naman ay sumunod kay Natalie. Sige, tayo na! Patayin natin ang aswang na yon! Kaagad nga na kumilos ang lahat. Nang makita na tumakbo sa likuran ng isang bahay, sinundan namin iyon. Sa kabilang bahagi naman umikot sila Lieutenant Willie Gabanza pero pagdating namin sa likuran, nagulat kaming lahat nang makita namin ng isang babae na hawak ang isang matalim na itak. Paulit-ulit niyang tinataga ang malaking aso na hinahabol namin hanggang sa mamatay iyon. Kaya natigilan kaming lahat at nilapitan ng babaeng duguan ng damit. Dahil sa dami ng mga dugo ng aswang na tumalsik sa kanyang damit. Aling Isabel, napatay mo ang aswang. Malas lang niya dahil dito siya nagtangkang pumasok sa aking bahay. Tapos na maliligayang araw niya. Hoy, bakla, ang galing mo talaga. Ang hirap-hirap kaming habulin ang aswang na yan. Tapos ikaw lang pala ang makakapatay. Oo nga naman, bakla. Tsaka ang galing ng itak mo, ha? Benditado ba yan at kaya mong patayin ang aswang kahit nag-iisa ka lang? Ha? Kasi ganito yun. Ay nako! Bakla, ang lakas mo pala. Ibang klase ka. Hindi ako bakla. Ganito lang talaga ang boses ko. Tama siya. Babae siya, mga bakla. Ganyan lang talagang kanyang boses. Siya nga rin palang mag-aayos sa inyo sa gabi ng paligsahan. Pasensya ka na, Isabel. Nagkamali kami ng akala sa'yo. Bakit naman kasi ganyan ang boses mo? Ganito na kasi ang boses ko mula nang ako ay magkaedad. Natutuwa akong makilala ang mga baklang aayusan ko bukas. Ang gaganda ninyo. Naku, maraming salamat naman sa iyo, Aling Isabel. Sa akin ang karangalan. Oo nga naman, Aling Isabel. Maraming salamat sa pupuri, ha? Ako nga pala si Wilma. Naku, Wilma, hindi ko sinabing kasama ka sa mga magaganda. Nagkatawanan na lang kaming lahat sa sinabi ni Aling Isabel. Matapos noon ay nagkanya-kanya na kami ng uwi. Nang makarating na kami sa bahay ni Maria ay parang pagod na pagod kami. Kaya nang makapasok na kami sa aming kwarto ay hinubad na namin ang gamit naming damit, pati na rin ang wig. Nakasando at short na si Corporal Cabe nang pumasok si Maria.
Napatingin siya na may paghanga kay Corporal Cabe. Napakagatlabi pa siya habang nagsasalita. Pasensya na kung bigla akong pumasok. Naalala ko kasi na kulang palang unan nyo dyan. Eto pang isang unan, Corporal Cabe. Ikaw ang gumamit nito. Bagong palit lang ang punta nito, oh. Salamat, Maria. Sige, gagamitin ko ito. Ang ganda pala talaga ng katawan mo, Corporal Cabe. Ang laki ng muscle mo sa braso at dibdib. Papisil nga. Ay! Ano ka ba? Bakit mo binibisil yung muscles ko? Nakakagulat ka. Corporal Cabe, bakit bigla kang sumigaw? Huwag mong sabihin hanggang ngayon nagkukunwari ka pa rin bakla. Tayong tatlo na lang dito. Pasensya ka na, sir. Nadala lang ako sa ginagawa nating pagpapanggap eh. Nakalimutan ko tuloy na nandito na nga pala tayo. Ikaw naman kasi, Maria eh. Bigla ka na lang nangahawak eh. Mas cute ka pala kapag nagagalit ka. Iyan ang mga gusto ko sa lalaki. Sige, aalis na ako. Matulog kayo ng mahimbing, ha? Bukas ng kompetisyon. Corporal Cabe, basta may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin na. Oo, sige. Nang sumunod na araw ay kapistahan na nga ng baryo. Dahil napatay na nga ng mga taong aswang na gumagala ay kampante na sila. Naghanda ng masagana para sa pista. May nagkatay ng baboy, manok at kambing. Ang iba naman ay nagluto ng mga masasarap na pagkain. Nang dumating ang kompetisyon, kasali kaming lahat. Siyempre nagbihis kami ng magagandang gown. Pero habang inaayusan kami ni Aling Isabel, ay meron kami mga impormasyong nalaman mula sa kanya. Ang gaganda niyo talaga ngayong gabi. Kahit sino sa inyo ang manalo, deserve na maging Miss Gay Barangay of the Night. Oo nga. Ang ganda-ganda ko ngayong gabi. Para na akong tunay na babae. Ang ganda mo nga, Natalie. Para kang si Miss America. Sana ako din mapaganda mo, Aling Isabel. Naku, Wilma. Huwag ka nang umasa. Kagaya ng sinasabi ko, hindi ka kasama sa mga magaganda. Nako po, Wilma. Niyari ka na naman ni Aling Isabel. Huwag ka na kasing humirit pa. Palagi mo isinasali ang sarili mo eh. Tumahimik ka nga. Hindi lahi ng mga kunanano ang pinag-uusapan natin dito. Oo nga naman, Berna. Kaya dapat nagdala ka na lang ng high heels para tumangkad ka naman kahit konti. Aling Isabel, sa palagay ninyo, bakit may ilang mga baklang dinukot at hindi na nakita kasama ng iba pang mga babae? Sa palagay ba ninyo, rebelde din ang dumukot sa kanila? Hindi ko lang tiyak. Pero ayon sa mga narinig ko, ang madalas na kumukuha sa mga bakla ay mga aswang. Kasi naniniwala sila na kapag naging alagad nila ang isang bakla, ay nagiging malakas na aswang yon. Kasi may dalawang katauhan. Kabisado kasi ang gawain ng mga babae at gawain ng isang lalaki. Kung ganun ay kailangan pala natin mag-ingat na lahat. Baka isa sa atin ay makuha ng aswang. Habang nagsasalita si Lieutenant Willie Gabanza ay nakatingin siya sa akin. Sa tingin lang ay nakagawa na kami ng mga plano ayon sa mga impormasyong sinabi ni Aling Isabel. Iyon din ang sinabi sa amin ni Kapitan Cesar. Kaya na magsimula na ang kompetisyon ay naging mailap na ang aming mga mata. Pinagmamasdan ng kilos ng lahat ng mga taong naroon. Sina Kapitan Cesar at Maria ay kasama sa mga judge. Ginawa naman namin ang lahat ng magagawa namin para paniwalain ang lahat na bakla nga kami. Ladies and gentlemen, presenting our sixth contestant for tonight. Here they are, starting with Miss Wilma Chicadora. Ladies and gentlemen, I am Wilma Chicadora.
from the land of nobody. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo, pangit man ako sa inyong paningin, pangit pa din. Hello! Good evening to all! I am Natalie Imotera. Mahilig akong mag-emote at palaging gustong manood ng soap opera. Iisa lang ang masasabi ko sa inyo. Huli man daw at magaling, huli pa din! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Berna Baliena. Mula sa baryo ng lolo ko syempre, pero hindi ko nasasabihin sa inyo. Baka kasi puntahan niyo pa ako. Malaman yung isa pala ako manluloko. And I am Ella Daldalera, presenting from the beautiful land of mine. Hirap ang Ingles. Tagalogin ko na lang. May kasabihan po tayo na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, mayroon siyang stiff neck. Halos katatapos lang magsalita ni Corporal Noel Cabe at kakababa lang ng stage nang marinig namin na biglang sumigaw si Aling Isabel. Kaya nagmamadali kaming kumilos para hanapin siya. Hindi namin siya kaagad nakita kaya naghiwa-hiwalay kami hanggang sa marinig ko na sumisigaw siyang muli sa likuran ng malalaking puno ng saging kaya sinundan ko siya kung saan hinahawakan siya ng dalawang lalaki. Nang lumapit ako para tulungan siya ay nagulat ako nang may dalawang lalaking tumutok sa akin ng baril. Kaya itinaas ko na lang ang aking kamay kasi nakita ko na meron ding lalaki na tinutukan ng baril si Aling Isabel. Huwag ka nang lumaban, Natalie. Pabayaan mo na lang ako. Aling Isabel! Bitiwan niyo si Aling Isabel! Huwag ka nang lumaban, Natalie. Mamamatay ka lang. Hindi ako kumibo pero mailap ang aking mga mata. Hindi naman talaga ako lalaban dahil iyon naman talaga ang gusto namin mangyari ni Lieutenant Willie Gabanza. Ang isa sa amin ang madukot ng mga kalaban para marating namin ang kampo ng mga iyon. Nang makita ko na palapit na sa amin si Corporal Cunanan, ay sinenyasan ko siya na huwag nang lumapit para hindi na magkaroon ng komosyon. Ayaw ko na masaktan si Aling Isabel at baka masira ang aming plano. Isinama ako ng mga rebelde kasama si Aling Isabel. Nilagyan ako ng piring sa mata. Naglakad kami sa dilim. Binagtas namin ang kakahuyan. Hindi napapansin ng mga lalaking bumihag sa akin na palihim kong binabali ang mga maliliit na sanga ng kahoy na aming nadaraanan. Isa-isa ko ring pinipita sa mga hugis dahon na kulay, ginto sa aking suot na gown para masundan kami ng mga sundalong kasamahan ko. Alisan niyo ng piring ang bakla na yan! Sige, ako na ang mag-aalis. Aling Isabel? Huwag mong sabihin, isa ka rin sa kanila? Planado mo ba ang lahat ng ito? Tama ka, Natalie. Kasama nila ako. Planado ko na talaga na ikaw ang dudukutin namin sa gabi ng kompetisyon dahil ikaw ang pinakamaganda sa inyong lahat. Ikaw ang aming kailangan para maging kagaya namin. Kagaya ninyo? Ibig sabihin, miyembro ka ng mga rebelding dumudukot ng mga tao? Teka, ikaw yung mataray na si Alona, hindi ba? Magkamag-anak kayo ni Isabel! Ako ngayon. Nasurpresa ka ba? Oo naman. Kaya naman pala ang tapang mo. Rebelde ka pala. Mali ka dyan, Natalie. Mga aswang talaga kami na natutong humawak ng baril mula nang mapalitan ng aming pinuno para lalo kaming palakasin. Teka! Kung aswang ka, bakit mo pinatay ang kauri mo? Yung aswang na hinahabol namin noong nakaraan. Ang aswang na sinasabi mo ay buhay pa. Si Alona yon. Ang pinatay ko ay ang alaga naming aso para lang mapaniwala kayong patay na ang aswang.
Kasi nasugatan si Alona ng oras na yon. Kaya hindi ko makakalimutan ang mukha ng baklang nakasugat sa akin. Kaya ngayon din ay babalikan natin sila. Kailangan silang mamatay! Sige! Ikulong na muna ito kapag handa na siya para maging alipin! Dinala nga nila ako sa loob ng isang malaking bahay na medyo may kalumaan na. Ipinasok sa isang kwarto matapos lagyan ng tali ang aking mga kamay sa gawing likuran ko. Doon ko nakita sa kwarto ang mga bihag. Mga babae at mga bakla. Medyo madilim ang paligid kaya hindi ko sila gaanong maaninag. Lahat sila ay natutulog na dahil malalim na ang gabi. Nang maisara na ang pintuan ng kwarto, nakarinig ako ng malakas na alulong ng mga aso. Kaya marahan akong lumapit sa bintana at sumilip sa siwang noon. Nakita ko ang mga aswang na nakatingala sa langit habang pinagmamasdan ng kabilugan ng buwan. Hindi nagtagal ay nag-alisa na ang mga iyon at sa tingin ko ay gagala para mambiktima. Kaya marahan na lang ako umupo sa isang tabi. Ilang oras lang ang lumipas, nagliwanag na. Nakita ko na ang mga bihag na naroon. Melissa! Oh, Melissa, gumising ka! Sino ka? Ako, si Nathan. Mabuti naman at natagpuan kita. Nathan? Ikaw nga ba? Bakit ganyan ang ayos mo? Bakit mukha kang bakla? Oo, ako nga ito. Kailangan kong gawin to. Sumali ako sa Miss Gay Barangay para makuha ang atensyon ng mga rebelding nandudukot ng tao. Nangyari naman ang gusto ko. Dinungkot nga ako ni Aling Isabel at nakaharap ko na ang pinuno nila na si Alona. Hindi si Alona ang pinuno nila, kundi ang matalik mong kaibigan na si Sergeant Erwin Katapang. Si Erwin? Pinakialaman ka ba niya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ni-rape ka ba niya? Hindi niya ako ginalaw kasi ako ay... Hindi ko gagalawin ang isang taong may AIDS. Kahit na gustong gusto ko pa ang nobya mo. Ayokong tumikim ng karning nabubulok. Natusok siya ng karayom na ginamit sa taong may AIDS. Kaya puro pasahan ang katawan niya. Butch! Bakit umantong sa ganito ang lahat? Paanong ikaw ang naging pinuno ng mga rebeldeng aswang? Natatandaan mo ba yung sinabi kong uuwi ako? Kasi may taning na ang buhay ng taong nagampun sa akin. Bago siya namatay, sinabi niya ang lihim kong pagkatao. Dumating ang mga tunay kong magulang. Mga pinuno pala sila ng mga aswang. Kaya heto ako ngayon. Hindi lang sila basta aswang. Marunong din sila gumamit ng baril. Dahil sa akin yon. Lahat ng natutunan ko sa army, itinuro ko sa kanila. Kaya mas malakas na sila. Ilang truck ng sundalong inambush namin para makakuha ng armas. Butch, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang magbago. Ayusin natin ito. Bakit nagawa mo ito kay Melissa? Dahil sa inggit sa'yo. Dahil nagustuhan ko rin si Melissa kaya iniutos ko sa mga tauhan ko na patayin ka. Pero nakaligtas ka. Kaya ipinadukot ko na lang si Melissa. Pero nauwi sa wala ang lahat. Dahil nakakadiri pala siya. Kung ganon, kinalimutan mo ng lahat ng magagandang pinagsamahan natin. Itinuring kitang kapatid, Butch. Pero nagawa mo akong traidorin. Pati ang babaeng mahal ko, sinaktan mo! Nagbabago ang lahat, Butch. Walang permanente sa mundo. Ngayong ikaw naman ang susunod sa lahat ng utos ko. Mamayang gabi, pagsikat ng buwan, sisimulan na natin ang ritual. Itinuturing mo akong kapatid, di ba? Kaya gagawin ko kayo na kauri ko. Hanggang mamayang gabi, Butch! Nang makaalis sina Sergeant Erwin Katapang ay nakita ko na umiiyak si Doktora Melissa. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa dahil nakatali sa likuran ang aking mga kamay. Kaya lumapit na lang ako sa kanya at pinilit kong umiti. Kahit halos madurog na ang puso ko sa masakit na kalagayan ng aking nalaman.
Hindi ko namamalayang umaagos na ang luha ko kasi sadyang malambot ang puso ko. Parang nahihiya naman siyang tumingin sa akin. Huwag ka nang umiyak. Kahit anong mangyari, ibabalik kita sa daddy mo. Sobrang ng pag-aalala niya sa'yo. Lumayo ka na sa akin, Nathan. Hindi ka ba nandidiri sa akin? May AIDS ako. Narinig mo naman na sinabi ni Sergeant Katapang, diba? Wala akong pakialam. Kahit anong sakit meron ka. Kung mamamatay ka, dapat mamatay din ako. Sasamahan kita hanggang kamatayan. Salamat sa pagmamahal mo, Nathan. Ngayon ko napatunayan na hindi ako nagkamali ng taong minahal. Ano yun? Nagkakagulo na yata sa labas. Dumating na mga kasamahan ko, Melissa. Jack na makakatakas na tayo dito. Kalagan mo ako, dali. Paano ko gagawin to? Nakatali din ang mga kamay ko. Hindi ko makakalis ang dali sa kamay mo. Isang bakla na naroon ang tumulong sa akin. Kinagat niya ang tali sa mga kamay ko hanggang sa makalas nga iyon. Tapos ay siya naman ang inalisan ko ng tali sa kamay. Nang makawala siya ay kinalagan din niya ang iba pang bihag na naroon. Nilapitan ko naman si Melissa at pinakawalan. Doon na siya yumakap ng mahigpit sa akin. Nang subukan namin buksan ang pintuan ay nakalak iyon kaya naisip ko na gumawa ng ingay ang mga kasamahan ko para marinig ng bantay. Kinalabog nila ang pintuan. Tingin ng tagalis ang bantayan ng bukas ng pinto. Hindi niya inaasahan na nakatayo na ako sa gilid ng dingding. Kagad ko siyang binira sa isang leeg. Nang bumagsak siya, ay inagaw ko ang hawak niyang Armalite saka ko ipinutok sa kanya. Tapos ay hinawakan ko si Melissa. Halika na, Melissa. Ay, sandali. Huhubarin ko na itong high heel at kukunin ang tsinelas ng aswang na ito. Sige, tayo na. Mga kasama, nagkakagulo na. Pagkakataon na natin makatakas. Tayo na! Dito, dali! Melissa, na ba? May kalaban! Muntik na tayo doon, Mabuti na kapag tago tayo dito. Kahit gaano katibay ang katawan ng isang aswang, kapag sa ulo sila tinamaan, tiyak na mamamatay sila. Galing mo talaga, Nathan. Asintado ka. Ngayon, nakaagaw na rin ako ng baril. Humanda sila sa akin. Muntik ko nang makalimutan na isa ka nga palang army doctor. Kaya marunong ka ring bumaril. Napangiti lang si Melissa tapos ay kinuha pa niya ang ilang magazine ng 45 sa bewang na namatay na aswang tapos ay sabay na namin pinuntahan ng daan palabas ng bahay. May mga kalabang humarang sa amin kaya nakipagbarilan kami sa kanila. Nakakalungkot lang dahil may tinamaan sa mga bihag na kasama namin. Nang mapatay namin ang mga kalaban sa loob ng bahay, ay nakalabas na kami. Bawat humarang sa amin ay nakikipagpalitan kami ng putok hanggang sa makita nga namin sina Lieutenant Willie Gabanza. Nakasuot na sila ng mga uniform nila. Kaagad na inabot sa akin ni Corporal Cabe ang aking baril at bandolier kung saan nakalagay ang maraming magazine ng Armalite. Teniente Gabanza! Mabuti naman at dumating na kayo. Si Sergeant Katapang palang pinuno ng mga aswang na ito. Kaya pala marunong na rin silang gumamit ng baril. Ano? Paano nangyari yun? Bakit ang kalaban siya ng pamahalaan? Wala nang panahon para magpaliwanag. Kailangan na muna nating makaalis sa lugar na ito. Kaya pala magaling din silang lumaban. Para din silang mga sundalo. Dati mga aswang lang sila. Pero nang pamunuan sila ng Sergeant Katapang, tinuruan sila humawak ng baril. Tayo na, Lieutenant Gabanza. Hayan na mga kalaban! Anong gagawin natin? Napapaligiran na nila tayo. Yung daanan na pinasukan natin, may mga nakabantay na ding aswang. Puro binditado ang ating mga baril at bala. Makakaya nating harapin ang maliit na grupo na ito ng mga aswang. Laban lang, Corporal Kunanan! Tama si Nathan. Kailangan natin lumaban para makalabas tayo ng buhay sa lugar na to. Masyado niyong minaliit ang aming grupo. Iniisip niyo ba kakaunti lang kami? Pwes, nagkakamali kayo. Dahil lahat ng mga nasa baryong to ay mga tauhan namin. Para lang kayong mga pusa na pumasok sa lungga ng mga tigre. Mga kasama,
Utos ng pinunong Erwin. Huliin silang lahat. Pagkatapos ay itali sa poste at balatan ang buhay. Gawing tapa ang kanilang mga karne. Aling Isabel! Kung gaano kalambing ang pagsasalita mo, ganoon naman kasama ang ugali mo! Dapat kayong mamatay! Yeah! Pambihira! Pati pala ang MC ng paligsahan ay kasama din nila. Hindi na kayo makakatakas! Wala nang makakatulong sa inyo! Mga kasama! Sugod! Kailangan natin makaalis dito habang tirik pa ang sikat ng araw. Dahil hindi nila masyadong magagamit ang pagiging aswang nila. Pero kapag kumagat na ang dilim, mas lalo silang magiging malakas. Laban na! Hup! Sige, tumakbo na kayo, sir. Ako na bahala dito. Yung malaking bahay na yon, parang wala lang tao doon. Yun ang una namin pinasok ni Corporal Cabe kanina. Doon na lang tayo pumasok. Tama si Corporal Kunanan. Wala na tayong tatakbuhan kundi ang lugar na yon. Sige, Corporal Kunanan! Banatan mo sila, tapos sumunod ka sa amin! Sige, sir. Ngayon na! Takbo! Yeah! Nang lumabas nga sa pinagtataguan niya si Corporal Kunanan ay kaagad niyang nagpapatok ng baril kaya naman tinamaan ang ilang aswang na lumulusob sa amin. Dahil bentitado ang mga bala ay sumabog ang mga aswang na tinamaan. Nakaramdam ng takot ang iba kaya nagtago ang mga iyon. Sinamantala namin ang pagkakataon. Tumakbo kami papasok sa isang bahay na konkreto. May mga bakal ang bintana noon at yero ang atip. Nang makalapit kami doon ay kaagad kaming pumasok dahil patay na ang mga aswang na nasa harapan noon. Nang makapwesto ako sa gilid ng pintuan, ay pinaputukan ko ang iba pang mga aswang na palapit kay Corporal Kunanan. Siya na lang kasi ang hindi nakakapasok sa bahay. Corporal Kunanan! Halika na! Dalian mo! Sige, sir. Nandiyan na ako. Cover me! Habulin niyo ang sundalong yon! Patayin siya! Pero si Corporal Cabe, sa akin siya! Pagbabayaran ko siya sa pananakit sa akin! Dalian mo, Corporal Kunanan! Takbo! Naku po, wala na siyang dadaanan. Hindi na siya makakalapit dito. Naharangan siya ng mga aswang. Humanda kayong lahat! Takbo, Corporal Kunanan! Takbo! Umalis kayo dyan! Lamunin yung bala ko! Tumakbo nga si Corporal Kunanan pero hindi papunta sa amin kundi papunta sa ibang direksyon. Papalapit na sana sa amin ang mga aswang kaya napilitan na akong isara ang pintuan at ikandado. Ang mga bintana naman ay mayroong mga bakod na bakal kaya hindi ka agad makakapasok ang mga aswang. Kaagad na pumwesto sa gilid ng bintana sina Melissa at Lieutenant Willie Gabansa. Sa pintuan naman sa likuran ng bahay pumwesto si Corporal Cabe. Bawat aswang na lumapit sa aming direksyon ay tumutumba. Iyon nga lamang, napaligiran na nila ang buong bahay kaya wala na kaming lalabasan. Inulan kami ng bala. Nabasag ang mga kagamitan na nasa loob ng bahay. Lahat kami ay dumapa para makaligtas. Ilang beses kong tinawag si Melissa pero hindi na siya kumikibo. Nang tingnan ko siya ay umiiyak na siya at natataranta na kaya nagmamadali akong gumapang sa kanya. Niyakap ko siya. Diyos ko, Nathan. Mamamatay na tayong lahat dito. Patay na si Corporal Kunanan. Nakulong na tayo dito sa loob ng bahay. Mamamatay na tayong lahat dito. Melissa! Melissa! Makinig ka sa akin. May darating na tulong para iligtas tayo. Huwag kang tumayo pakiusap. Makinig ka sa akin! Siya nga naman, Melissa. Bago kami lumusob dito, ay umalis na din sina Kapitan Cesar para humingi ng tulong sa kampo. Nagaw kasi ng mga sumalakay na aswang kagabi ang radiocom natin. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Tama si Teniente, Doktora. Konting panahon pa, ay makakalabas tayo dito. Huwag kang matakot. Lalaban kami para protektahan ka. Salamat sa inyong lahat at patawad din. Dahil sa pagliligtas sa akin, napasubo kayong lahat sa ganitong sitwasyon. Mga sundalo tayo, Doktora Melissa.
Tungkulin natin ang maglingkod sa bayan. Sanay tayong sumugal at makipaglaro kay kamatayan. Dahil nang pinasok natin ang profesyong ito, alam na natin na ang isang paa natin ay nasa hukay na sa bawat misyon. Kung malasin tayo dito, yun ang ating kapalaran. Tama si Tenyente. Nagkataon lang na ikaw ang niligtas sa amin. Kung ibang tao ka, tsak ganito rin ang sitwasyon. Kaya nga ayaw ng daddy mo na mag-asawa ka ng sundalo. Kasi maaga ka daw mabubiyuda. Pero ngayon, mukhang matutupad ang pinag-usapan natin kagabi. Sabay tayong mamamatay. Maya-maya lang ay tumigil ang putukan sa paligid kaya bahagya akong sumilip sa bintana. Nakita ko na kaya pala tumigil sa pagpapaputok ang mga aswang ay dumating na roon si Sergeant Erwin Katapang. Sumilip na din sa butas ng pintuan sina Lieutenant Willie Gabanza at Corporal Cabe. Nakahinga kami ng maluwag. Naisip ko nga na baka nagbago na ang isipan ni Sergeant Katapang dahil sa naging pag-uusap namin kagabi. Kaya namang ibinaba na namin ang aming mga baril at hinintay kung ano ang sasabihin nila. Kakaunti na lang mga bala natin, kaya tipirin nyo! Kung hindi talaga sila susuko, hintayin natin ang pagkalat ng dilim. Ang mga pangil natin ang gagamitin natin para gutay-gutayin sila! Hindi na sila makakatakas, Pinuno! Napapaligiran na namin ang buong bahay! Hindi lang namin malapitan kasi marami pa silang bala at benditado ang mga yon! Basta sa akin yung sundalong maitim, yung medyo matanda. Gusto ko muna siyang paglaruan bago ko patayin. Bahala kayo kung anong gagawin nyo sa kanila. Malapit ng dumilim. Basta ang gusto ko, mamatay silang lahat para walang makalam ng ating mga lihim. Uuwi na ako sa bahay. At may pag-uusapan pa kami ng aking ama. Huwag na tayo maghintay ng dilim. Baka magkagawa pa sila ng paraan at makatakas. Sumugod na kayo! Ang kamatayan nila ang gusto ng ating pinuno! Desperado na silang pasukin tayo. Hayan na naman. Bibistayin na naman ng bala ang bahay. Melissa! Dapa! Ang walang niyang Isabel na yun. Kung hamakin ako, ay gano'n na lang. Yung pala ay kursunada ako. Moses pala ka na, aswang. Melissa, ano man ang mangyari sa atin ngayon? Kung pala rin na mabuhay ka pa, palagi mong tatandaan na ikaw lang ang aking mamahalin. Ngayon at sa susunod kong buhay. Ako din, Nathan. Tanggap ko na kung anong darating na kapalaran sa atin. Palagi mo ding tatandaan na sa'yo lang ang pag-ibig ko. Daya talaga si Corporal Kunanan. Naunang magpakamatay. Tenyente Gabanza, gusto ko pa ding mabuhay. Gusto ko makauwi sa amin para may pagmalaki naman ako ng aking ama. Kasi ayaw niya sa bakla. Pero kung hindi na ako makakauwi, pakisabi sa kanila, nagpakalalaki ako. Lumaban ako hanggang dulo. Ha? Corporal Cabe? Ibig mo bang sabihin, binabay ka? Oo, Tenyente. Yun ang dahilan kaya palagi kong galit. Piling ko pinaglalaman at itinatago ang tunay ko pagkatao. Ang totoo ay ayaw ko naman magsundalo. Pero napilitan ako kasi itatakwil ako ng ama ko. Kaya naman pala kahit anong gawing pang-aakit sa'yo ni Maria, hindi pinapansin. Ganyan ka pala? Oo, Sarge. Sa totoo lang kasi, lumalakas na ang loob ko kapag ganitong laban. Kasama ko kayo. Pero nawala na si Corporal Kunanan. Kahit palagi kami nag-aaway noon, kaibigan ang turing ko sa kanya. Sige. Maghahabilin din ako para kung sino man makauwi sa atin ng buhay ay masasabi sa ating mga naiwan. Pakisabi sa tunay kong asawa, huwag niyang aawayin ang mga dadalo sa burol ko. Sobrang silosa kasi noon. Sira-sira ng pintuan. Ilang tadyak lang ay mabubuksan na yun. Konti na lang ang bala natin. Pero meron pa naman tayong mga granada na magagamit. Pero napakarami nila, Sarge. Kahit marami na tayong napatay, marami pa rin sila. Tsaka kasing may mga tauhan pa si Sergeant Katapang sa bahay niya na nakabantay sa kanya.
Maya-maya lang ay naputol ang pag-uusap namin nang maramdaman namin na muli na namang naghahanda sa paglusob ang mga kalaban. Kaya pinaputukan ko ang unang 2 aswang na sumugod. Kapwa tinamaan na tumumba. Narinig ko na nagpaputok na rin si Corporal Cabe dahil mayroon na ding mga aswang na nagtatakang pumasok doon. Tipid na ang pagpapaputok namin dahil malapit na kaming maubusan ng bala. Planado pala iyon ng mga aswang dahil alam nila na limitado na ang bala namin. Nang mapansin ko ang aking relo, mag-aalas 5 na pala ng hapon, kaya pala agresibo na ang mga aswang. Nang unti-unti nang kumalat ang dilim at sumikat ang bilog na buwan, nakarinig kami ng malalakas na angil at alulong. Kayong mga nasa loob ng bahay! Huwag na kayong umasa na mayroong darating para tulungan kayo! Patay na si Kapitan Cesar! Alam kasi ni Pinulong Erwin ang gagawin niya kaya inambuso sila sa daan! Kaya pala wala pang reinforcement. Hindi nakarating sa kampo yung sinasabi niyong Kapitan Cesar at Maria. Pwedeng mangyari yon. Dahil si Sergeant Katapang ang pinuno ng mga aswang na ito. Alam naman natin na magaling din siyang sundalo. Napakawalang hiya niya. Hindi ako magpapahuli ng buhay sa inyo. Lalaban ako hanggang may natitira akong bala. Yeah! Patay na akong patay! Sige! Lumapit kayo! Meron pa akong granada! Yeah! 2 granada pa ang ibinato ko sa mga aswang nang buksan ko ang pintuan at bahagya akong sumilip. Matapos ay muli kong isinara ang pintuan. Wala ring tigil ang ginawa ni na Lieutenant Willie Gabanza at Corporal Cabe para pigilan ang mga aswang na papalapit sa parte nila. Maya-maya ay nagulat kaming lahat nang mula sa kwarto ay lumabas si Corporal Cunanan. Buhay siya, pero marami siyang tinamong sugat sa katawan. Kagad siyang gumapang palapit sa amin. Kahit nakita na namin siya ay hindi kami agad naniwala. Iisa ang nasa isip namin na baka hindi siya si Corporal Cunanan. Baka aswang lang siya na ginagaya ang kaanyuan ng kasama namin. Bakit ganyan ang tingin niyo sa akin, ha? Hindi ba kayo natutuwa na nakaligtas ako at buhay pa din ako hanggang ngayon? Ikaw ba talaga yan? Paano ka nakaligtas sa kanila? Hindi ba kanina hinabol ka nila at napaligiran na? Nakatakbo ako hanggang sa magtago ako sa isang septic tank. Hindi ako nakita ng mga aswang hanggang sa matuklasan ko ang lagusan doon sa ilalim ng lupa. Pinasok ko yun at dito nga sa kwarto na to ako lumabas. Hindi ko alam kung pagkakataon lang o swerte talaga. Dahil kung puro aswang nandito, katapusan ko na. Kung ganon, ay may pag-asa na tayo makalabas dito. Talagang maasahan ka din, Corporal Cunanan. Bats! Salamat at buhay ka! Ngayon na ikaw pa ang naging daan para makaalis kami dito. Umalis na tayo dito. Doon tayo dumaan sa lagusan na nakita ni Corporal Cunanan. Melissa, sumama ka na sa kanila. Pipigilan ko muna paglapit ng mga aswang. Baka makahalata sila kung lahat tayo ay biglang mawawala. Sumunod ka kagad sa rento. Eto pa ang 2 granada. Gamitin mo. Sige, sir! Nang pumasok na nga sa lagusan ng mga kasamahan ko kasama si Melissa ay sa pintuan na ako pumuesto. Nang makita ko mula sa mga butas ng pinto ang mga lumalapit na mga aswang, sa pangunguna ng aswang na MC ng paligsahan ay kaagad kong binuksan ang pintuan. Inihagis ko ang isang granada. Bumagsak iyon sa harapan nila at bago pa sila makatakbo palayo ay sumabog na iyon. Nawasak ang katawan ng ilang aswang pero ang MC na aswang ay buhay pa. Iyon nga lang, putol na ang kanyang isang paa at isang kamay. Malaking sugat din ang nakita ko sa kanyang muka. Panay ang angil niya, umiiyak sa galit. Ang walang hiyang sundalo na yon. Sinira ang katawan ko. Ah! Huwag kang mag-alala! Tatapusin ko din agad ang paghihirap mo. Hindi dapat mabuhay ang mga kagaya ninyo! Wag! Ano pang ginagawa nyo? Pinatay ng sundalo na yun si Peter! Pwersahin nyo ng pasukin ang bahay! Wala na silang bala! Hindi na makakapagpaputok ang mga kasama niya! Tayo na. Sugod!
Ibinato ko ulit sa mga aswang ang isa pang granada. Nang sumabog yon ay muling napaatras ang mga aswang. Alam ko ang nasa isip nila. Marami pa akong hawak na granada kaya muli ay nag-alangan silang lumapit sa bahay. Iyon ang sinamantala ko. Pumasok ako sa kwarto, inilak ko ang pintuan. Nang bumaba ako sa pintuang lagusan, inilak ko din iyon para wala nang makasunod sa amin. Hindi naman madilim sa lagusan dahil may mga mahihinang ilaw na dekuryenteng nakalagay doon, kaya madali akong nakarating sa dulo at nakaahon ako sa septic tank. Naroon na ang aking mga kasama. Nalaman ko na medyo malayo na iyon sa bahay. Kakahuyan na ang gawing iyon kaya nagmamadali kaming tumakbo sa kakahuyan. Pero narinig namin ang malakas na alulong ng mga aswang. Tiyak na nalaman na nilang nakaalis na tayo sa bahay. Sigurado akong alam din nila ang tungkol sa lagusang yon. Kaya kailangan na nating umalis dito. Tama si Sergeant Madlang Awa. Taga rito sila, kaya alam nila ang lihim ng bahay na yon. Mabuti na lang at nakalabas na tayo. Sige, tayo na. Sir! Paparating na mga aswang! Mauna na kayo! At pipigilan ko sila! Sige, sasama na kita, Batch. Tayong dalawang pipigil sa kanila. Lalaban tayo hanggang dulo. Natutuwa ako sa inyong dalawa. Nagkasundo rin kayo, ano? Ngayon ako naniniwala sa kasabihang, soldier is always a soldier. Kinararangal ko kayong maging tauhan at makasama sa misyong ito. Kabisado namin ang lahat ng sulok sa baryong to! Kahit saan kayo magtago ay makikita namin kayo! Habulin niyo sila! Sige! Lapit! Hindi kayo makakalampas sa amin! Ha! Makampon kayo ng Diablo! Yeah! Sa wakas, nagkita tayo muli, Corporal Cabe! Ngayon na ang gabi ng aking paniningil! Mamamatay ka sa aking mga kamay! Nang makapwesto na nga sina Corporal Cunanan, Corporal Cabe ay napilitan na kaming tumakbo para itakas si Melissa dahil iyon naman talaga ang aming misyon, ang maibalik siya sa kanyang ama. Habang papalayo na kami, ay may narinig kaming mga hakbang. Narinig ko ang malalakas na putok ng mga baril at ang kasunod ay malalakas na pagsabog. Naririnig ko rin ang malalakas na angil ng mga galit na aswang. Nang tumigil kami sa pagtakbo, napaligon kami lahat sa aming pinanggalingan. Dahil narinig namin ang malakas na sigaw ni na Corporal Cunanan at Corporal Cabe. Kaya madali kaming tumakbo ulit pero kaagad kaming nasundan ng mga aswang. Dahil sa pagkakataong ito, kasama na nila si Sergeant Erwin Katapang. Nang makapagtago kami sa malalaking puno ay narinig namin ang boses ni Sergeant Erwin Katapang. Batch! Hindi ko inaasahan na mahihirapan ang aking mga tauhan na patayin kayo. Kasi naman nung magkasama pa tayo, napakalambot ng puso mo. Wala kang alam banggitin kundi ang soap opera. Lalo na ang idol mong si Marcel Soriano. Nagbago ka na, Batch! Parehas lang tayo nagbago, Batch. Pero ako, para pa rin sa kabutihan. Pero ikaw, nagpaalipin ka sa mga kampo ng Diablo! Isa kang hangal, Batch! Hindi ka marunong mag-isip. Kung pumayag ka lang maging kagaya ko, hindi tayo magkakaganito. Pinag-aaksayan mo pa ng oras ang babaeng yan. Abayaan mo na yan! Marami pang babaeng makikita mo na mas malinis kaysa dyan! Si Melissa ang dahilan. Kaya kami pinadala dito. Kailangan namin siyang maiuwi. Kahit maging kapalit yon ng aming buhay. Dati ka ring sundalo! Kaya alam mo yon! Ang misyon ay misyon! Hindi sangkot ang personal na bagay! Hindi raw sangkot ang personal na bagay! Pero ano yung ginagawa niya ngayon? Nagkataon lang na may relasyon kami. Wala akong pakialam kung malinis man siya o hindi. Iisa lang ang alam ko. Yon ay mahal ko siya! Kaya walang makakapigil sa akin! Kung ganon, magsama kayo sa impyerno! Lamunin niyo ang bayan ko! Talagang ugaling halimaw ka na nga! Kahit ang matarik mong kaibigan, papatayin mo! Ikaw ang tatapusin ko! Wala nang bala ang mga yan! Sugurin niyo na sila!
Alam ko na napansin na ni Sergeant Erwin Katapang na wala na kaming bala dahil madalas na kaming magpaputok. Nang tingnan ko si Teniente Willie Gabanza ay nakita kong hinugot niya ang kanyang lanseta at inilagay na sa dulo ng kanyang baril. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Wala na rin siyang bala at handa na siyang lumaban ng mano-mano sa mga kalaban. Nang alisin ko ang magasin ng baril ko ay iilan na lang ang bala noon pero ang kalibre 45 ko ay loaded pa ng bala. Kaya nang lumabas ako sa pinagtataguan ay pinaputukan ko ang mapapalapit na aswang. Nang maubos ang bala ng Armalite ay binitawan ko yun. Hinugot ko rin ang lanseta at sinalubong ko na ang mga aswang. Wala na rin sila mga bala kaya lalaban na rin sila ng mano-mano. Pero nagulat kaming lahat nang mula sa likuran namin ay dumating na ang reinforcement. Pinaputokan nila ang mga aswang. Pasensya na kung nahuli kami ng pagdating. Sugatan na kasi nagmakarating sa kampo si Maria at nasabi ang pagkakatuklas ninyo sa kampo ng mga rebeldeng aswang. Nasaan ang mga kasama ninyo? Wala na sina Corporal Cunanan at Corporal Cabi, sir. Si Sergeant Erwin Katapang. Siya ang pinuno ng mga rebeldeng aswang. Kaya pala siya nag-resign dahil dito. Ben! Arrest Sergeant Erwin Katapang! Dead or alive! Mag-iingat lang kayo! Dahil may pagkaaswang din ang mga rebeldeng yan! Sir, nandito na si Dr. Melissa. Good job, soldier. Ngayon, tapusin niyo na ang misyon. Sir, yes, sir! Melissa, ligtas ka na. Dito ka lang na. Magtutuos lang kami ni Erwin. Mag-iingat ka. Ikaw din, Teniente Gabanza. Salamat, Doktora. Tayo ng Sergeant Mandangawa. Tatapusin ko din ang kasamaan ng Isabel na yon. Sa tulong ng mga kasamahan naming sundalo, ay nakakuha ulit kami ng mga bala at granada. Sinundan namin ang mga kasamahan namin na tumutugi sa mga tumatakas na aswang. Ngayon ay baliktad na ang sitwasyon. Kami naman ang tumugi sa kanila hanggang sa masundan namin sila sa isang malawak na bakuran. Natiyak akong iyon ang bahay ng mga aswang na magulang ni Sergeant Erwin Katapang. Pero hindi na kami natatakot dahil mas marami na akong kasama ngayon na mayroong malalakas na kalibre ng baril. Hanggang sa masundan ko si Alona sa loob ng isang malaking bodega. Madaming sako doon ng bigas na nabubulok na. Hindi ko alam na naroon din pala si Erwin. Alona! Hindi ba gusto mo akong patayin? Heto na ako! Lumabas ka at harapin ako! Talagang haharapin kita! Tatapusin na natin dito ang ating ugnayan! Matagal mo nang tinapos, Batch! Mula yun ang pakialaman mo si Melissa at iutos sa iyong mga tauhan na patayin ako! Sumuko ka na hanggang may oras ka pa! Hangal! Ikaw ang bibistahin ko ng bala! Malas mo lang! Dahil pumasok ka dito! Hindi ka na makakalabas! Naisahan mo ako. Natamaan ako sa balikat. Pwisit ka! Nang papalapit na si Alona ay sinadya kong bitiwan ang Armalite para papaniwalain siya na wala na akong armas. Kaya nang makita niya iyon ay nagmamadali siyang lumapit. Wala na ako sa dating pinagtataguan ko. Nasa likuran na niya ako kaya nang humarap siya ay pinaputukan ko siya sa ulo ng hawak kong 45. Patay na siya nang bumagsak. Noon naman lumabas si Sergeant Erwin Katapang at binaril niya ako pero nakapagtago ako. Nang lumantad ako at pinaputukan ko siya, tinamaan siya sa dibdib kaya bumagsak siya pero nang lapitan ko siya ay muli siyang bumangon. Pinaputukan ako kaya kahit nagulat ako ay nagwa ko pa rin makailag. Nagtago ako sa likuran ng sako ng bigas. Akala mo ba ay makakaya mo akong patayin ng ganun lang? Isa na akong immortal na kahit ang bala ng baril ay hindi ako tatablan! Huwag kang pakasiguro! Huwag mo kong linlangin! Ganun ba? Pwes,
Tatapusin na kita! Patutunayan ko sa'yo na hindi ka immortal! Walang sino man ang pwedeng lumabag sa batas! Ilang beses pa kami nagpalitan ng putok ni Sergeant Erwin Katapang. Ilang beses ko siyang binaril sa katawan. Tinamaan siya pero muli siyang bumangon kaya 3 natitira kong bala ay pinatama ko na sa kanyang ulo. Dahil doon ay patay na siyang bumagsak. Nang lapitan ko siya at binuklat ang kanyang damit, doon ko napatunayan na tama nga ang nasa isip ko. Nakasuot siya ng bulletproof vest. Nang makita kong wala na siyang hininga ay muling kumirot ang aking dibdib. Nang lumabas ako ng bodega, naroon na sina Melissa, Lieutenant Wally Gabanza at Colonel Elpidio. Naroon na rin ang bangkay ni Corporal Cunanan at Corporal Cabe. Nathan, mabuti na magligtas ka. Ang mga kasamahan mong namatay, nandun sila. Hindi mo ba sila titingnan? Hindi na. Tapos ng laban, Melissa. Buhay tayo. Pero ang masakit na alaalang ito, hindi natin makakalimutan. Ayoko silang tingnan sa ganyang kalagayan. Gusto kong manatili sa aking isipan ang matatamis naming tawanan noon. Halika na. Kailangan mo pang paggamot. Wala akong sakit, Nathan. Hindi totoo na may AIDS ako. Sinabi ko lang yun para matakot si Sergeant Katapang na pakialaman ako at nagtagumpay ang plano ko. Kaya pwede na tayong pakasal. Talaga? Ikaw talaga ang dami mong sorpresa. Kaya mahal na mahal kita eh. Matapos ang pangyayaring iyon ay nagbalik kami sa kampo. Gawa ng report si Colonel Elpidio tungkol sa nangyari. Pero dahil top military mission yun, lumabas sa balita sa dyaryo at telebisyon ng mga rebelde ang dumukot kay Melissa at walang nabanggit doon tungkol sa mga aswang. Ang mga kasama kong sundalong namatay ay binigyan ng parangal. Kami naman ni Lieutenant Gabanza ay na-promote ng ranggo. Matapos noon ilang buwan lang kinasal na kami ni Melissa at nabuhay ng masaya. Pero ang karanasang iyon, hindi ko makakalimutan kailanman. At yan po ang aking karanasan. Isang pagpapatunay na walang sino man ang pwedeng lumabag sa batas. Maraming salamat po and God bless.